Ang tunay na init ng daigdig. Magandang araw sa inyong lahat. Habang lumilipas ang panahon ay unti-unti na rin nagbabago ang ihip ng hangin. Literal ha, ang dating malamig na hangin ay tila nagiging maalinsangan. Ano na ang nangyayari sa ating mundo? Kaya ngayong araw, ating tatalakayin kung ano nga ba ang ugat ng climate change, ang mga sanhi, bunga at ang mga hakbang na dapat gawin upang masolusyonan ito. Una, ano nga ba ang climate change? Ang climate change ay ang pagtaas ng mga greenhouse gases na nagpapainit sa mundo dahilan ng pagbabago ng klima o panahon. Bakit nga ba may climate change? Ano-ano ang mga sanhi ng climate change? Ayon sa mga pag-aaral, ito ay bunga ng dalawang pangunahing dahilan. Una, ang natural na pagbabago ng klima ng ating planeta sa loob ng mahabang panahon. Ito ay kombinasyon ng enerhiya mula sa araw, sa pag-ikot ng mundo, at sa init mula sa ilalim ng lupa. Ikalawa, ang mga gawaing pantao na labis na nakakasama sa ating kapaligiran, lalo na sa panahon ngayon ng ika-21 siglo na kung saan teknolohiya at industrialisasyon ang naninipag. Mainit na kapaligiran, yan ang una at pinakahalatang epekto ng climate change. Dahil sa patuloy na pag-init ng mundo, natutunaw ang mga yelaw sa North Pole at South Pole na siyang tirahan ng mga hayop kagaya na lamang ng polar bear. Sila ay labis na naapektuhan dahil sa unti-unting pagkawala ng kanilang tahanan. Bukod dito, hindi na rin balanse ang init at lamig sa iba't ibang bahagi ng mundo. Nagreresulta ito sa madalas na pagbaha at pagkasira ng mga lugar sa mga baybaying lugar. Kaya't kinakailangan na itong solusyonan at tugunan bago pa lumala ang sitwasyon. Sa mga simple lamang na paraan, maaari na tayong makatulong. Paano nga ba? Una, matutong magkonserba at magtipid ng enerhiya. Gumamit lamang ng kuryente kapag kinakailangan at iwasan ang pagsasayang nito. Ikalawa, iwasan ang pagsusunog ng mga fossil fuels na siyang nagbubuga ng carbon dioxide. Kung maaari, maglakad na lamang o magbisikleta sa halip na gumamit ng sasakyan upang mabawasan ang polusyon sa hangin. Ikatlo, at higit sa lahat, matuto tayong magtanim ng mga puno sapagkat ang mga puno ay ang humihigop ng carbon dioxide at nagbubuga at nagbibigay ng sariwang hangin at malinis para sa lahat. Sa mga simple lamang na paraan, maaari na tayong makagawa ng malaking pagbabago sa ating kapaligiran at sa mundong ating ginagalawan. Sa ganitong paraan, magkakaroon ang bawat isa ng maaliwalas na bukas para sa mamamayan. Tandaan, ang tao, hayop, at kapaligiran ay dapat magkaisa dahil bawat isa ay may tungkuling pangalagaan at magbigay kabutihan sa bawat isa dahil sila lamang ang nakatira sa mundong ating ginagalawan.